Nasa linya na natin si Director Rino, ang Oil Industry Management Bureau Head ng Department of Energy. Director Rino, thank you for taking our call. Magandang gabi po sa inyong programa, Sir Bong, at saka sa ating mga kababayan. Ho. Magandang balita to, Director Rino. Rollback tayo tomorrow. Opo, yung last natin na pag-usapan, ito nga ho, Sir Bong, no, yung sinasabi ko na malaki ho talagang chance na pababa ang magiging trend ng price. Yun nga lang, ang problema lang, yung sinabi ko sa inyo na sana mawala yung Venezuela problem with the US sanction. No? Oo. Mukhang nagka-problema na talaga dahil mayroon ng actual confiscation Yes. nung mga oil, including yung ships, no? Impounded ho ang mga ships na yan. Dalawang ships na ho Yes. ang na-subject. So, mukhang yan ho talaga ang magiging spoiler, no, ng sanang tuloy-tuloy na magandang trend sa price na pababa. Pero Director Rino, itong Venezuela oil na kinumpis ka ng US that you were talking about, usually saan ba nila ine-export itong mga langis na ito? Well, ang kadamihan ho niyan, ang mga hindi sumusunod sa US o hindi nagko-cooperate kay US, no? It's China, and of course, by sheer volume ng demand ng India, bumabagsak din sa India, no? But more than that, yung ibang mga bansa, no, hindi naman masyadong nagiging nagiging confrontational sa US. So, ito malalaking bansa, India, China. Yan ho ang malaking kliyente ng Venezuela oil. But are they part of OPEC, yung Organization of Petroleum Exporting Countries? Hindi siya ngayon part of the 13, no? Oo. Na OPEC. Oo. But of course kasi South America side dito. South America. So, but this is one of the countries na mayroon sanang napakalaking reserve ng oil. Hindi lang mailabas-labas for how many years. Dekada na nga ho na under US sanctions sila. Kaya ultimately ang estimate ng nilalabas nila is around 1 million barrels per day. Ngayon parang totally wala na hong mailalabas yan dahil may blockage na ho na ginawa ang US. Tama yun, Director Rino. The last time that we talked, we were talking about yung Russia-Ukraine war na naantala yung peace process. At ito. no? And then, the last time that we talked, parang 2 peso 90 centavos ang binaba ng diesel. And now, 1 peso 30 centavos ang ibababa. So, this is good. This is a good sign. Nagla-line of 50s na yung makikita mo yung mga presyo sa gasoline station. Yes. Ang diesel nasa 50, bumaba na ng 53. 52 to 53, ang dating 56, 55. Well, this is good news for our transport sector kasi talagang karamihan po ng ginagamit nila dyan are diesel fuel, Yep. So, yun yung napag-usapan natin na ang estimate, pinaka-safe po dyan hanggang first quarter next year, malaki ho ang inaasahang oversupply, yung International Energy Agency. At saka sinundan niya ho yan sa usapan natin, talagang ayaw na magdagdag ng OPEC ng supply. So, i-retain lang nila yung kanilang current supply dahil nga talagang mukhang pareho ang perception nila na mag-oversupply. Thus, ngayon nasusundan na ho talaga na mayroong pagbaba ang price. Contrary to what happened nung the past 3 months. So dito talaga mayroong pagbaba. May mga spoiler ng ito pag ito hindi matuloy sana sa actual conflict. Pag natuloy sa actual conflict, magkakaproblema ang buong South America. Ang laki ng supply diyan, Brazil, so itong Venezuela. So I think magkakaproblema ulit imbis na tuloy-tuloy sana ang magandang supply at mababang price.
Pero ako natutuwa, Director Rino, tuwing nakakausap kita, it's always a rollback, no? So, magandang balita talaga pag nakakausap kita. Kasi expecting this up to the first quarter of next year, which is, that's good news kung mapapagpatuloy yung trend. Kahit kamo, less than 1 peso, we will take it as it is dahil magandang balita yung pagbaba ng mga presyo na ganito. Opo, yun nga. Ang expectation is around 2 million barrels per day ang oversupply. Oh. Per day ho yan na supply sa global market ng oil. So, ang mga spoiler ho to, ang problema ho, speculative minsan ang price. Kahit konting gulo dyan, actual na gulo talaga dyan, magkakaroon ng effect na naman sa pagbaliktad ng price. Definitely. Kahit speculative ho ang impact, palagi hong ganun ang trend. Pero, di ba seasonal din, Director, For example, winter in some other countries and they use a lot of fuel also for their heating requirements. This holiday season, marami ring bumabiyahe, no? Ito bang demand na to, does it also affect Pero bumababa ngayon Does it mean na marami lang talagang supply, ganun pa rin yung demand or nagdi-diminish na rin yung demand kaya nag-o-oversupply? Ang napakalaki hong gamit kasi ng fuel ay sa land transport. So, okay. Around 75. At hindi malayo. Dito din sa Pilipinas, ganun din ang trend, no? So, 75% ng fuel ginagamit sa land transport. So, probably the rest ginagamit dyan sa mga diesel-fired power plants, ginagamit ng mga natitira pang mga shipping companies na hindi pa rin sumusunod sa International Maritime Organization requirement doon sa low sulfur. So may mga bunker fuel pa rin. Pero unti-unti nawawala na ho yan. Ang malaki hong naapektuhan na product is LPG ho at LNG, yung liquefied natural gas. Yes. For the heating requirement. Hindi na ho gaano ang diesel for the heating requirement. Mahal ho masyado. Yes. At the same time, sa Northern Hemisphere countries na tinatamaan itong winter period, mahigpit na ho sila sa climate change commitment. So, hindi na ho talaga nagtitrend ng masyado sa fuel ang season. Pero ang laki ho ng impact naman, pa-increase yung LPG price at saka yung LNG. Meron lang ho tayong liquefied natural gas sa Pilipinas from Malampaya Gas at saka itong dalawa nating regas terminal sa Batangas. So, yan, medyo tinatamaan ang volatility ng price kasi yan ay affected dun sa power demand at ito namang power ay may mga kasamang demand plan sa heating requirements. So, hindi masyado sa liquid, no? Pero dito sa LPG at LNG ang tinatamaan sa winter period. Sa winter period. Director Rino, we've seen so many hybrid and e-vehicles now in the country. Nagkaroon na ba ng significant epekto sa demand natin for fuel? Hindi pa masyado, pero ang laki ho kasi yung growth rate na nakikita. At the same time, hindi pa ho din umaalagwa yung dami ng mga charging station. So, ang plano ho talaga natin dyan at malakas na push, doon na rin po sa batas, may bagong batas ho tayo dyan, ipadamihin ho ang charging station. Kasi hindi ho mahirap mag-transition ang mga tao kung available ho ang charging stations. At yung improvement sa battery, ang experience ko dyan, using isang brand, mga 10% sina-charge niya in 1 hour. So you have to wait for 7 hours to fully charge 70% kasi parang baterya, ayaw mong isagad dun sa 100%, nasa 80% lang. And then ayaw mo naman ubusin hanggang 20%. So mga 60%, so 6 to 7 hours. But lately, may nakita na ho tayo, Sir Bong, na nasa shorten na yan into 3 hours, 3 to 4 hours. Ngayon, may nalaman ako dito napaka
bilis na charging station sa Uptown Mall, no? Yeah. And that will just take you to fully charge, probably the 60%, around 18 minutes. So ito ho yung hinihintay nating game changer, yung mga ganyang charging period lang na 18 minutes and you will get your vehicle up and running. Mabilis ka agad. Kasi yan ang kalaban niya sa fuel eh. Na once may fuel ka, larga ka kaagad. So ito lang ho ang magiging changer in the coming years. Pag yan ay na-establish yung mga charging station at mabibilis yung pagcha-charge, mukhang malaki ang magiging impact doon sa pagta-transition ng ating mga consumers. Pero, Director Rino, whose responsibility is this? Will it be yung manufacturers ng mga electric vehicles or is it the government who will mandate kung ilang charging stations dapat ang ilagay nila? Nakasulat ba to sa EBIDA law? Naka-specify ba ito? Well, ideally no, may tina-target ho. Hindi naman siya mandatory as in absolute na pwedeng iutos. Pero ini-enjoy mo lahat ng mga sinasabing mga players no na kadamihan ay turning that into a business model. Kasi ang hirap din naman ipilit kung walang business model. So ang bottom line is ngayon nagsisimula po yan sa mga seller din, mga marketer din ng brand. Sila munang nauuna dyan. But later on, if yung mga charging station ay magkaroon ng modelo sa negosyo, gaya ng mga, we're hoping na mga gasoline station magkaroon na rin sila. Pero may bayad. Kasi mahirap naman i-maintain yung lugar na walang bayad. So pag meron akong ganung mga interest, papasok ko, not by force, but by business model. So, ngayon, pumapasok ho yung mga modelo ng sasakyan, napipilitan ho yung may-ari ng modelo na maglagay. Kasi kailangan paano ka makabenta kung wala kang component na ganun. Parang service, after sale service mo yan, na necessity of the component ng vehicle mo na kailangan i-charge. Pero later on, we're hoping na magkaroon talaga ng business model at pinakamabilis na maraming network tayo ay yung mga gasoline station. Tama. Actually, sa ibang bansa, Director, di ba, yung sa mga public spaces nila, if you will go to a government or city hall nila, they will have so many charging stations there for use ng mga clients nila, no? I do not know how long will it take for us to have the same kind of model na this will be provided for the people. If we are really encouraging them to shift to electric vehicle, then we need to provide this infrastructure for them to charge their vehicle. Kasi mahirap naman maubusan ka ng baterya sa kalagitnaan ng EDSA. Hindi pa basta-basta pwedeng ito mga electric vehicles na to dahil magre-reverse yung dynamo nila and it will ruin their system. So, anyway, I think the future is bright for us sa electric vehicle naman if we can sabi niyo pa nga po yung sa mga players na to, if we can come all together, collaborate and put up these infrastructures na kailangan din naman ng ating mga kababayan. Anyway, Director. Yes po. Anyway, Director, nag-shift na tayo from oil price adjustments to electric vehicle. It's really nice talking to you. It's always informative to talk to you. Maraming salamat ulit sa oras, Director Rino. I hope hindi ka magsasawa sa programa namin. Yes, Sir Bong. It's an opportunity and at the same time, a pleasure na magkaroon ho ng chance ang Department of Energy na makasagot dun sa mga importanteng information sa ating mga kababayan. You're always welcome in these programs, Director Rino, if there's any information that you want us to convey to the people. Again, maraming salamat and Merry Christmas po. Magandang gabi ulit, Sir Bong, sa inyong programa sa ating mga kababayan.